92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. At 9 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, kapatid, halika na. Oo, masyadong mainit ang temperatura sa labas, kaya halika na muna at mag-relax-relax. Kitang-kita pala yung yung pinahid ko sa ilong ko. sa ano natin sa live stream. Hindi po ako sinisipo, naglagay lang ako ng parang menthol like na inaamoy-amoy. Napakapal yata yung pahid ko Parang sipuning bata si Kuya Poy. Ayan, welcome na nga po si Kuya Poy at your service. Kaya naman sa mga kapatid natin na mga nakikinig sa radyo sa 92.3 True FM. Opo, tayo nga ulit ang nagkakarinigan at kung nagtatanong kayo, sino ba yung Kuya Poy na yan? Ako rin naman yung napapakinggan nyo dati. Tuwing tanghali rin. Sa mga programa doon sa kabila pa. Bago ipinasara yung 101.9. Si DJ P, DJ Popoy, that's my guapopoy. Naks, bubuhat ng sariling bangko pero yun. Tayo yung magkakasama dito para sa inyong mga kwento pa rin ng buhay sa ating programang H2H, Heart to Heart. Kaya para sa mga hindi pa nakaka-follow, please follow. Pwede na rin po kayong mag-message. Pwede pa rin kayo mag-komento sa ating mga kwento na mga i-feature dito, no? Nalalaman na yun ang ating H2H Confessions ng ating Dear Kuya Poy Story at syempre ang ating Love Question of the Day. I-follow nyo na nga po kami sa Facebook sa 92.3 True FM o kaya naman doon sa ating community page sa H2H Conversation Official. Okay? H2H o Heart to Heart Conversation Official. At dyan po sa community page natin yan, mga kapatid, pwede nyong ipadala ang inyong mga kwento na nais ninyong ibahagi dito sa H2H Confessions o sa Dear Kuya Poy. At ganun din, para sa lahat naman ng mga email ang gustong pagdaanan, ay nandyan din ang dearkuyapoy@gmail.com. At kung sakasakali, katulad na lamang po kahapon, may naghahanap daw sa akin, kaso gutom na ako. Pwede naman kung makakalusot kayo sa hotlines natin nakasagot si Xavierson Jackson. Xavierson Jackson na bago naming empleyado rin. Hindi pa kasi pinakikilala sa akin talaga to Sir Aaron, no? Pwede rin. Ito ang aming mga hotlines, kapatid. Para sa inyong mga kwento, ang ating mga hotlines ay 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Ulitin po natin, Hindi, ako na lang. Wag na natin. Ako na lang. Ulitin ni Kuya Poy. 8631-5788 o 8631-6674. At ang inyong mga komento, ang inyong mga payo o ang mga sarili ninyong mga karanasan ay pwede nyo rin pong ibahagi para sa ating makakausap, para sa ating liham na mababasa dito sa ating programang H2H. Heart to Heart. At syempre, may pagkakataon po kayo, no, na manalo rin ng Sulit TV Box today. Eto yun. Para mas luminaw ang panonood ninyo ng telebisyon. 'Di ba? Kung sakasakali. Ito po ay DTT, Digital Terrestrial TV Box. Ang Sulit TV, yan po ang pinakamainit ngayon. Yan yung mainit na gugustuhin mo na meron ka. Hindi yung init ng panahon, okay? Dahil ready na nga po kayong lahat, halika na, magtapat na nga ho. May magtatapat dahil tapat po kayo sa amin araw-araw. Meron na magtatapat para sa ating H2H Confessions. Magnet daw ng problema. Yan ang pakiramdam nitong ating makakausap na si Maggie. Pero pagdating sa love life, si Maggie may samalas daw .
Sa tuwing may nakikilala kasing lalaki itong si Maggie, palaging bigo. Kung hindi nga pamilyado ang nakikilala niya, may girlfriend na. Muntik pa nga mag-viral daw itong si Maggie matapos na sugurin siya ng girlfriend ng kinakausap niya. Kaya ngayon ay uhaw si Maggie pagdating sa advice. Kaya Maggie, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Kumusta naman? Bakit feeling mo minamalas ka? Bakit? Wala bang ano? Akala ko ba merong magic sarap? Ang Maggie, magic sarap. Mukhang hindi po Parang walang magic sa'yo, ano? Wala pong magic. Sa pag-ibig, pagdating sa pag-ibig. Pero, sige nga Maggie, nagkaroon ka na ba ng boyfriend ever? Yes po. Ilan na? 3 po. Sa 3 yun maayos naman. Wala pong maayos. Wala Yes talaga maayos. O sige nga, isang mabilis na kwento. Yung unang boyfriend mo, ano nangyari doon? Well, 5 months po kami. 5 months po naging kami. And then, di ko pa alam na may asawa po pala siya. Naku. Kinulang ka sa pag-iimbestiga. Mukha po, Kuya Poy. Mm. Tapos po, Sa one time po, bigla na lang po may nag-pop out sa messenger ko na yun nga po yung asawa niya po yung nag-message sa akin. At galit na galit, ganyan. Yes po, Kuya Poy. So, anong sinabi? Nangatwiran ka pa ba na hindi ko naman talaga alam? May lumapit sa akin yung lalaking yan. Ang sabi niya, single siya. Yes po, sinabi ko po yung totoo, Kuya Poy, na sa unang-una po, hindi ko talaga alam na may asawa siya. Kasi sinabi po sa akin ni, pwede po ako pangalan. Alias lang. Sige, alias. Sige, Jeffrey po. Sinabi po kasi sa akin ni Jeffrey na wala daw po siyang girlfriend or asawa. Ayun, nabola-bola. Ayan. So, ito, I guess itong si Jeffrey ay malayo dyan sa lugar na, saan mo ba nakilala yan? Sa pinagtatrabahuhan mo? Dayo lang? Ano ba siya? Sa Facebook po, Kuya Paul. Bali, nag-chat lang po siya ng hi. And then, ayun po. Sa hi niya, na-hi ka naman, kinilig ka naman. Na-hi ka na ron. Tapos, naging jowa mo na. Pero nagkita ba kayo ever personally? Yes po, nagkita pa kami personal. Anong mga nangyari? Mga date lang? Ganun lang naman? Yes po, date po. And kiss lang po sa lips. Doon lang po. And then, yun pa lang naman po yung nangyari. Yun lang. Oo, sige. Yung sa pangalawa naman, anong nangyari doon? Doon sa pangalawa naman po is may girlfriend po siya. Hindi niya po sinabi sa akin na may girlfriend siya. So, 7 months po naging kami. And then, nagkakilala po kami sa workplace ko po. Tapos, so, may katrabaho mo siya? Linawin Yes, ko lang ang katrabaho. Okay. O, sige. yes po. So, may nangyari po na to the point na sinugod po ako ng girlfriend niya doon sa may mismong, nung nagde-date po kami, Kuya Poy. So, muntik na po ako mag-viral na. May video? Yes po, may video po. Okay. Ano naman? Ano nangyari doon? Bakit yung mga kasama niyo ba ron, di alam na meron siyang girlfriend? Wala man lang sumitsit sa'yo, kumalabit sa'yo, o surot dyan na nagsabi na, uy, meron ng ano yan, may jowa na yan. Wala bang gumano? Para po kasing Kuya Poy, tinatago niya rin po sa mga ka-workmates po namin na may girlfriend siya. Okay. O, pagkatapos noon, nagpaliwanag ka na naman. Yes po, Kuya Poy. O, nakalusot ka naman din. At naintindihan ka nung babae. Yes po. O, hanggang saan na ang halik ngayon? Kanina sa lips lang sa unang naging boyfriend. Ngayon? Sa lips pa rin po, Kuya Poy. Kasi parang nag-aalinlangan din po ako dun sa Pasko. Okay. O, sa lips lang naman. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. Pero 7 months na naging kayo, ano? Ayan, tapos date lang. Sandali, saan kayo nagde-date nun? Kumakain ba kayo? Parang nagpipiknik po kami, Kuya Poy. Ay, nagpipikiniki. O, saan kayo nagpipikinik? Sa ano po, sa mga park lang po, Kuya Poy. So, parking lot ng SM? Mainit dun, ha? Hindi, sa mga parke, sa mga damuhan, ganyan. yes po, Kuya Poy. Sa damuhan. Kala ko, mga parking lot na lang kung saan yan eh. O, pagkatapos, yun na, natapos na ang kwento roon nung pangalawang guy. Yung pangatlo. Pumangatlo pa eh.
Yes po, yung pangatlo pa po. Sa yung pangatlo naman po, Kuya Poy, sa dating app ko po nakilala. Oh, anyari? Bali, 1 week na po kami nag-uusap. Then, on the 6th day po, parang tinawag, nag-decide po ako na mag-video call po sa kanya. Pero, ang nakasagot po is yung anak niya po. Anak? Na, Opo. ano ba, bata o meron ng edad na yung bata? Mga nasa 10 years old na po, Kuya Poy. Okay, ako malaki na rin. Nagsalita ba yung bata? Tinanong ka kung sino ka? Yes po, Kuya Poy. Tapos, anong nangyari sa pag-uusap nyo nung bata na lang? Sabi niya po, tatay niya daw po yung may-ari ng phone number. Oho. And then tinawag, parang tatawagin niya po sana yung nanay niya. Oo, syempre, wala namang mali siya yun sa utak ng bata. O, ano nangyari? Hinintay mo pa naman yung nanay? Yes po, hinintay ko po, and then doon po ako nagpaliwanag na yun po yung asawa niya na nasa dating app po pero may asawa naman po pala. So, naging reporter ka pa ngayon. Oh, inilaglag mo pa yung tao. Which is tama naman na gawin, Maggie. Oh, tama naman. Meron naman pa. So, nagulat din yung asawa na nasa dating app yung jowa niya, ano? Yes po, Kuya Poy. Oo, okay. O pagkatapos, ngayon, anong sabi mo dito kasi, nauuhaw ka doon sa advice. Pero ano nga ba ang advice na ine-expect mo sa akin ngayon na matapang ka naman pala na sumubok na pumasok sa isang relasyon? Ano ba sa tingin mo doon sa tatlong yun? Dapat alam mo to ha. Ano ba sa tingin mo, saan ka kinukulang bago ka nakikipag-close ng relasyon, Maggie? Investigation po. Hindi naman investigasyon. Background check lang ang tawag doon. Background check lang. Huwag mo naman pa-imbestigahan. Nanliligaw lang naman yung tao. Pagka-imbestigahan, ninakawang ka na nun. Iba na. Pero hindi. Sige, ganun din naman. Alam ko yun ang ibig mong sabihin. No? I-background check mo lang rin yung tao. Ha? Yes po. Tama yun. Doon ka kinukulang, Maggie. Wala nang iba pa. Walang masama sa pagmamahal. Ikaw ay matapang ka. Sa tingin ko, meron ka namang paninindigan din. Kasi nga, nagpapakaayos ka naman na girlfriend para sa kanila. Nga lang sila na meron mga itinatago eh. Pero hindi ko rin iniisip na ikaw ay easy to get. Meron bang kaibigan na nakapagsabi na ikaw ay easy to get, na napakadali mong bilugi ng ulo, napakadali masabihan ka lang na, ay, ang ganda mo ngayon. Tara. Hindi ka ba ganon? May times po, Kuya Poy, minsan. Bakit naman? Hindi ka ba confident sa itsura mo? Well, average. Average. Okay, ganito na lang, Maggie. Pwede mo bang i-describe sa amin kung ano ang itsura mo? May talent din kasi ako sa pag-ano eh. Ano yung cartographic sketching? Sige. Susubukan ko. Anong hugis ng mukha mo, Maggie? Ayan, may oras pa naman tayo. Anong hugis ng mukha mo? Bilugan ba? Habaan? O pentagon? Ganyan? 5 yung sulok? Papaano? Anong itsura? Medyo bilugan po, Kuya Poy. Medyo bilugan. Gaano ka bilog ito? Maliit na bilog lang naman. Yes po. Okay, sige. Tapos yung ilong. Anong korte ng ilong? Anong datingan ng ilong mo? Medyo pointy nose. Pointy nose. Pointy. Pointy. Okay. Yes. Pointy yung Okay. Sige, tapos yung kilay. Ano yung kilay mo? 2 ba kilay mo o isa lang? 2 po, Kuya Poy, makapal. 2 makapal na kilay. Okay, sige. 2 makapal na kilay. Ayan. Pagkatapos, ang mga mata. Deadpan eyes po, Kuya Poy. Ay, hindi ko alam ibig sabihin nun. Paano ulit? Deadpan. Bedpan? Alam mo, ang rinig ko, bedpan. Yung wini-wiwi, matatanda sa Hindi po, Kuya Poy. Pagka sa hospital, bedpan. Naalala ko lang. Yan. Sige. Ang datingan yan. In layman's term, ang deadpan eyes ay, yung parang tagus lang tumingin, ganun? Parang sleepy eyes po ata. Parang droopy eyes. Yes. Ganyan, sleepy eyes. Okay. Ilong, bibig. Ayan, sa bibig na tayo.
Ang bibig mo, ano ba? Gatuldok lang ba yan o hanggang tenga? Kahit hindi pa ngumingiti. Hindi naman po ganun, Kuya Poy. Ha? Katamtaman lang po na laki yung labi ko po. Katamtaman. Eh, yung kapal. Well, yung sa baba po is yung po yung mas makapal kaysa dun sa taas. Yeah, mas makapal yung sa baba kaysa dun sa taas. Oo. Ayan. Ngipin, naka-braces ka ba? Hindi po. Okay, hindi. Nag-toothbrush ba? Yes po, everyday. Okay. Every day. Oo. Pagkagabi, hindi na. Basta dapat everyday. Ang buhok pala. Ayan, wala pa tayong buhok. Ano ba? Kulot, mahaba. Kulot po na mahaba. Kulot na mahaba. Ito ba yung kulot na maganda o yung kulot na hindi masuklay dahil parang may tutsang? Hindi Kulot na maganda po, Kuya Poy. kulot na maganda. Uy, maganda yung mga yung pagkakakulot-kulot na O yan. Oo. Ito po. Ito ang itsura nitong si Maggie, mga kapatid. Ma-focus ba natin? Oo, sa ating cartographic sketch. Oo. Ayan, i-focus natin. Ito, ang itsura. Maganda naman pala. Maganda itong si Maggie. Ayan, oh. Oh, 'di ba? Ang kapal ng kilay, tapos droopy eyes, parang mapipikit. Pinikit na natin. Ipinikit na talaga natin, ano? Ayan, tatakpan ko lang yung ni Maggie. Oh, ganda. Mamaya papakita natin kapag may focus na ni Sir Joey Perez. Pero alam mo, what I'm trying to say here is maging confident ka at huwag kang masyadong magpapabola agad at sasama na doon sa magyayaya sa'yo. Ikaw ba, gaano katagal kapag ka ikaw ay niyayaya? Kapag ka ba niyaya ka, tara, merienda tayo ngayon. Okay lang, sumasama ka na rin agad? Hindi na po, Kuya Poy. Like, maabot po ng siguro 1 week po bago ako makipag. Yun. Oo. Kasi alam mo, dun sa mga pakikipagkwentuhan, kailangan nga marunong tayong, ikaw ba ay marunong mag-drive ng conversation? Yes po, Kuya Poy. Oo. Hinihintay mo ba na masagot yung mga tanong mo? Yes po, Kuya Poy. Pero minsan po, parang may times na di ko po kayang i-confronta yung isang tao. So, hinihelp ako po yung sarili ko. Ganun po yun niya. Okay. Ayan, dahil nangihinayang ka dahil gusto mo na magkaroon ng karelasyon. Tama? Yes po. Oo, pero ganito yan, Maggie. Hindi dahil sa gusto mo na magkaroon ng karelasyon ay ibababa mo na yung standards mo sa pagpili ng makakarelasyon. Kailangan pa rin, hindi lamang yung hindi lamang yung mga sinasabi nila, hindi lamang yung mga pambobola nila, kung ano yung actions nila at kung ano rin yung background nila, yun muna ang mas maganda mong tutukan kesa doon sa, ay nako, ito na, may lumalapit na, baka siya na yun. Oo, totoo naman na baka siya na yun, pero gawin mo rin yung parte mo na ingatan mo kung sino yung taong kikilalanin mo. Well, of course, 3 na yan na nakalusot sa'yo, di ba? 3 na nagpakilala sa'yo na hindi pala totoo. Hindi totoo yung 3 yun. Kaya sa mga susunod, kailangan medyo mas itaas mo pa. Itaas mo pa yung pagkilatis mo sa mga taong gustong makipaglapit sa'yo. Ayan, mailalapit na ba natin yung itsura ni Maggie? Ito po ang itsura ni Maggie. Pa-focus nga ho. Ayan, magkakagusto. Ay, nandito. O, ayun. Ayan ba? Tama? Ganda. Ganda niya. O, ayan po, mga kapatid. Maggie, naka-online ka ba? Hindi po, Kuya Poy. O, yan. Check ko na lang po mamaya. O, yan, check mo to mamaya. Ito ang itsura ni Maggie. Maganda. Marami magkakagusto dyan. Oo, na mga... ganyan cartographic sketch ni Maggie. Pero hindi, pinatatawa lang kita. Alam ko naman na it's very disappointing and frustrating na nagkasunod-sunod na yung mga lalaki ay hindi naging tapat sa'yo. Pero natutuwa pa rin ako at hindi mo sinasabi na ang mga kalalakihan, ganyan talaga mga manluloko. Don't be one of them. Dun sa mga nagsasabi na wala, lolokohin lang ako ng mga lalaki. Basta meron din nakatapat na para sa'yo. Kumbaga,
sabi nga natin, kaya ako tinanong kanina, baka naman masyado kang easy to get. Hindi ko naman sinasabi magpa-hard to get ka. Ayan, pero what you can offer is something special, kailangan din. Special at exclusive yung treatment ng totoong lalaki na lalapit sa'yo. Kung totoo man ang kanilang intensyon. Makikita mo yan sa mga mata pa lamang nila. Hindi doon sa bihis nila, hindi doon sa pananamit nila, hindi doon sa buladas ng lalaki, kundi doon sa kahit nga hindi masalita. Basta alam mo na merong respeto sa'yo, mararamdaman mo yan. Tama, Maggie? Yes po, Kuya Boy. Ang tao kapag ka marespeto, mararamdaman mo. Ang tao pagka maayos ang intensyon sa'yo, ay kalmado lamang din siya. Kapag may tinanong ka, ay masasagot niya rin ng diretsyo at maayos ng walang mahabang paliwanagan. Yun ang hanapin mo na lalaki, yung kalmado lang, yung marunong magpaliwanag at may respeto sa'yo sa mga ginagawa mo rin, ano? Ayan, at basta huwag ka masyadong ikaw ba yung tipo kinikilig agad kapag ka pinakilig? Ha? Minsan, Ay, somehow po, Kuya Boy. control. Kailangan din mag-control, ha? Huwag masyadong kilig na kilig. Alam kong gustong-gusto mo na at 27 years old, batang-bata ka pa. Hindi ka mauubusan. Ayan, maayos ka namang kausap sa tingin ko. Kaya i-enjoy mo lang ang paghihintay ng manliligaw naman sa'yo, Maggie, ha? Thank you po, so Kuya Boy. very much. Ayan, batiin lamang po natin sina Vicente Byong, si Remy Ibasco, si Rosalyn Dalangin. Sabi, ang ganda mo, sis. Nakita nila yung cartographic sketch. Ayan, pero sabi nga ni Remy Ibasco, time will come. Antay lang, Maggie, ano to? Sabi ni Gail Enriquez, Maggie, tumambay ka lang dito sa H2H. Malay mo, nandito na rin ang the one mo. Pwede rin. Ayan, Maggie, nandyan pa ba? Yes po. Yan. Tumambay ka rito. Diyan sa comment section natin, maraming mga mababait dyan. At mga tunay na nagmamahal. Ayan, hindi ko na sasabihin na baka isa si Sergio Gonzalez doon, single to, si Sergio. Ayan, sabi ni Sergio Gonzalez, pinahirapan pa ni Kuya Poy ang sarili. Pwede namang sinong kahawig na artista. Gusto ko nga mag-drawing Sergio naman magugustuhan naman ni ni Maggie yan. Pero hindi, just for fun. Kaya naman, don't take life too seriously. Nobody gets out of life alive. Yun lang yun. Maraming salamat sa iyo, Maggie. Thank you din po, Kuya Boy. Okay, enjoy. Love question of the day. For privacy lang, kaya ayaw kang i-flex ng jowa mo sa social media. Okay lang ba sa'yo or okay naman yun? Pakita mo naman ako sa kanila. At eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Alma Aranilio, OA naman ang privacy, Nakakapag-share nga ng pictures ng family and friends sa social media. Why not your jowa? Ang problema kasi, Alma, 'di ba, yung family picture na pinapakita niya, nandun yung asawa niya, nandun yung mga anak nila. Ayan, kaya yung jowa hindi pwedeng makita ng iba. Yun lang. May jowa. Yun ba? Hindi. Family picture, family picture, nanay, tatay niya. Yun pala, hindi yung totoong asawa. Si Maria Lourdes Narcua, sabi niya, ayos lang sa akin yun, Kuya Poy, kasi kami ng partner ko halos walang picture together sa FB. Nakapost sa FB namin, puro pictures ng mga anak naman namin. Ito, si Trina Loresca, for me it's okay if hindi talaga siya active sa social media, but if he or she ay kayang mag-flex ng ibang mga bagay, activities or other persons sa social media niya, except for his or her girlfriend or boyfriend, there's something wrong. Baka may trust issue na rin, di ba? But kung private person lang talaga siya, everything dapat wala sa social media.
i-deactivate na lang ang social media kung wala namang inactive pero malay mo ginagamit lang yung mga messenger ganyan. Ito naman si Sere Gonzalez, sabi niya hindi pagiging okay ulitin natin, hindi pagiging OA ang hindi pag-flex sa social media ng jowa. Hindi naman importante na alam ng buong universe na mag-jowa kayo ang mahalaga alam nyo sa isa't isa na nagmamahalan kayo. Ayun. Sabi naman ni Mary France, hindi rin. Oo, kapag ka hindi ka man lang na-flex kahit isang beses sa social media, matakot ka na. Posibleng number 2 ka at fake account lang ang gamit niya kapag kasama ka. Tapos yung totoong account niya, doon siya nagfe-flex ng original niyang jowa. Hindi naman based sa experience to, nabasa ko lang. Ayun lang, nakita lang. Ayan, sabi naman ni Marvin, di naman batayan ang pagfe-flex sa tunay na pagmamahalan. May mga couples nga na panayang flex pero naglolokohan, and I agree. May mga totoo yan. Talaga naman, laki ng tango ni Jeff Batlanggaw, ang aking executive producer. Oo, kaya halos mabalian ho ng leeg, sabi niya, totoo yan. Flex ng flex, tapos naglolokohan pala. Grabe ka. Ikaw talaga yun. At sinigundahan pa ni Aaron Tolentino. Siya pala yung nagganon sa ulo ni Jeff Batlanggaw. Ginawa mong puppet Okay? Ayan, eto naman si ay naku, hindi ko mabasa yung pangalan mo. Paano babasahin yan? Sabi niya na lang, nasa sa inyo pa rin naman yan kung gusto nyo na low-key setup lang or publicized ang relationship ninyo sa social media platforms. For as long as na mahal nyo ang isa't isa, wala namang problema doon. Pero ano nga ba ang say ni Kuya Poy sa ganyan? OA ba or okay lang? Ako okay lang. For as long as hindi ako pinakikialaman kung ano ang mga i-flex ko sa social media. Pero syempre, merong mga bagay, meron mga pictures, especially pictures and videos na siguro tayong dalawa na lang as magjowa ang mag-enjoy. Hindi naman natin, we don't owe it to other people na tayo ay mag-flex just so they know na okay lang kami. Maayos ang aming pagsasama, ganyan. Kailangan control. Papaano kung yung mga pictures nyo, merong mga bumabakat-bakat na hindi naman maganda dyan. And syempre, ang sinasabi ng jowa mo, kayo lang dalawa nagpicturan doon, di ba? Sabihin ay hindi, naku, medyo pang atin na lang yan. For privacy purposes, pang sa atin na lang yan. Wag na nating ilabas yan sa social media. After all, ang mga tao naman sa social media, wala naman talagang direktang dapat na maging epekto para sa inyong pagsasama, di ba? Basta nakakaduda nga lang rin kapag ka fineflex yung iba, pero ikaw bilang jowa ay hindi. Totoo yung sinabi nung isa nating kapatid kanina, baka number 2 ka, number 3, o kaya baka hindi siya proud sa'yo, issue rin yun. Kaya, ano to? Ayan. Sige, hintayin natin ito, ha? Sino ba to? Si Sherry? Si Sherry to. Si Sherry ng Rafi Tulfo in Action. Sabi niya, minsan kasi depende din Ang hirap i-flex, pati ng jowa ko. Pati ang jowa ko, hinihingan din ng tulong. Iyan lang. Totoo yan, Sherry. Ay nako, next time Sherry, mag-ano ka na lang, mag-direct message ka na sa akin. Ang bagal mag-type ni Jeff Batlanggaw. Kita nyo, yung mga trabaho ng yung mga trabaho ng mga jowa ninyo, lalo na yung iba lawyer, yung iba ay anong tawag mo rito, yung mga gumagawa ng mga cake, ganyan. Ikaw yung pagtatanungan ng presyo, jowa ko, doon kayo kumausap, hindi sa akin. Tapos ako, halimbawa, nararanasan ko yan. Biglang sasabihin sa akin noon ni Mrs., uy, may raw dito, baka raw pwedeng matulungan saan. Teka lang, DJ ako pero sige, maghahanap tayo ng linya, ng ganyan. Pero biruin nyo yun, si Sherry, hihinga ng tulong. Yan joke, ayaw na lang tuloy i-flex. Iyan lang. Dear Kuya Poy,
Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga sumusuporta at sa lalong dumaraming mga tagapakinig at tagapanood ng Heart to Heart ng 92.3 True FM. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Roxy, 27 years old mula dito sa Baliwag, Bulacan. May boyfriend na po ako ngayon, Kuya Poy, na itago na lamang din natin sa pangalang Alden, 28 years old. Hindi ko alam pero tingin ko bugbog na ako sa tromang natatanggap ko mula sa kanya. Sino ba namang kasing tao ang kayang tiisin ang walang sawang pangmamaliit sa akin ng kasintahan ko? Lahat na siguro ng pangaalipusta ay natanggap ko na mula kay Alden mula sa mga katagang, "Hindi ka na virgin, pabebe ka pa." Hanggang sa sabihan ako ng samut-sari pang mga mura na hindi ko na po isusulat pa. Kumbaga para akong taong binugbog sa boxing ring. At sa tindi ng natamo kong bugbog sa katawan ay para na ba akong nagkulay talong sa tindi ng mga pasang natamo ko mula sa kanya. Sa loob ng 5-year relationship ko with Alden, ay hindi man lang ako nakasama sa girlfriends ko kahit na ipaalam pa nila ako at isama ko pa siya. Kahit nga po yung pagsusuot ng mga damit na gusto ko, nakaraniwan ko namang isinusuot dati. Katulad ng crop top, miniskirts at sando ay hindi rin pinalalampas ng boyfriend kong si Alden. Gusto niya yung tipong balot na balot ako sa aking kasuotan. Grabe Kuya Poy, hindi rin niya pinatawad ang pagsusuot ko ng mga alahas, paglalagay ng makeup o kahit man lang magpaahit o magpaayos ng kilay, magpa-manicure at napakaraming iba pa na parte naman talaga ng pag-aayos ng isang babae. Sobra na akong napapagod sa ganitong setup ko kay Alden. Hindi ko na alam ang gagawin ko Kuya Poy. Kung minsan pa nga ay kinakalkal pa niya ang mga lalaking may koneksyon sa akin noon. Alam ko naman na ang gagawin ko pero kahit na alam ko na nga ito ay nahihirapan pa rin ako. Oo, Kuya Poy, galing ako sa isang broken family at tanging si Alden lang ang nasasandalan ko. Dahil alam ko rin na maayos ang pinanggalingan niyang pamilya, kumbaga ay matitino sila. Hindi ko naman itatanggi na ideal man at daddy material itong si Alden, pero ang hindi ko talaga gusto ay yung ugali na mayroon siya towards me. By the way, I'm his first girlfriend. Ano po ba ang gagawin ko? Papaano ba ako makakaalis sa sitwasyon kong ito, Kuya Poy? Feeling ko, obsessed na si Alden sa akin kaya siguro ganito ang natatanggap kong treatment mula sa kanya. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programang H2H. Umaasa ako na kahit papaano ay matutulungan niyo ako sa pinagdaraanan ko ngayon. Lubos na gumagalang, Roxy. Especially for you. Mga kapatid, yan nga po ang kwentong ibinahagi sa atin ni Roxy tungkol sa kanyang boyfriend na si Alden na napaka-control freak. Ayan, at masasabi ko bang hindi may iwasan? Of course, may iwasan yan. Dito sa hinihiling sa atin sa bandang huli ng kwento ni Roxy ay gusto niya nang umalis doon sa sitwasyon na kinaroroonan niya. Kumpara sa atin ho na mga nakikinig at nanonood sa kanyang kwento, ang pinakamadali na pag-alis sa sitwasyon ay yung iwanan mo na ang boyfriend mo. Ayan, pero hindi naman po palaging ganun ang sagot na hiwalayan na lang. Ha, mga kapatid, isipin po natin na itong si Roxy ay first girlfriend nga nitong si Alden. Ayan, pero hindi ko naman din sinasabi na tama lang yung ginagawa ni Alden. It's just that, hindi ko si Alden Richards to, linawin ko lang. Ano lang ho nila, alias. Nagkataon lang. Ayan, pero ito nga ho yung sinasabi natin na baka may maitulong din itong si Roxy na umalis yung kanyang boyfriend doon sa sitwasyon na kinaroroonan niya, doon sa mga paniniwala niya, isang masinsinang usapan na kailangan ay ipaliwanag doon sa boyfriend on how to treat a girl right. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na
na galing siya sa maayos na pamilya, hindi ka pwedeng doon lang manggagaling, Roxy, ano? Kailangan din ay maging maayos itong taong ito sa karakter niya na mismo. O baka iba eh. O baka ibang orientation niya on how to handle a relationship. Ngayon, pwede pa naman yan na matulungan. Oo, meron pang solusyon dyan. You just have to tell him kung papaano ba dapat natratuhin ka bilang girlfriend. At kailangan meron pa ring tiwala. Yung pagtitiwala, hindi lang naman yung pagtitiwala na hindi ka gagawa ng kalokohan. It's kumbaga ang inyong ang inyong pagtitiwala, ipaliwanag mo sa kanya na alam ko naman kung bakit kailangan ko, biruin mo, kailangan kong magpa-manicure, kailangan kong magpa-pedicure for hygiene. 'Di ba? For hygienic purposes. Ganoon 'yun eh. Minsan alam niyo yung mga tao very limited at akala nila lalo na yun nga first girlfriend ka kamo. Nitong si Alden. Ayan, may tumatakbo tayong ibang ano. May tumatakbo sa... Ayan, meron tayong kanya-kanyang paniniwala pero pwede pa yan magamot. Ngayon, kapag pinaglaban pa rin ni Alden na hindi, kung ano na yung gusto ko, yun lang talaga dapat masunod sa relationship na to, now, that's the time na kailangan mo nang alisin ang sarili mo dyan sa sitwasyon na pinasok mo. Ha, Roxy? So sa ngayon, tulungan mo muna siya kung papaano nga ba. Hayaan ka lang magdamit ng gusto mo. Basta hindi ka naman bastusin. Iba yung concerned doon sa kinokontrol ka na ng boyfriend mo. Hindi na pagmamahal yon. At ikaw rin, wag mo rin naman nahayaan at wag mong papayagan na ikaw ay nadidiktahan na lamang sa kung ano lang ang pwede mong gawin, sino lang ang pwede mong makasama, anong oras sa ganito, anong oras sa ganyan. You always think about your parents. If your parents trust you enough para gawin ang mga bagay na responsable ka naman, doon mo malalaman na walang karapatan ang sino mang bago mong karelasyon na pigilan ka. Mga magulang ko nga, inalagaan ako mula nung inilabas ako dito sa mundong ito at binigyan ako ng free will, 'di ba? To decide on how I should take care of myself. Tapos ikaw, nakarelasyon ko, ay hindi mo irerespeto ang mga sarili kong desisyon sa buhay. Now that's the time na you have to get out of that relationship. I-assess mo na maigi, Roxy. Maraming salamat and congratulations muna kay Trina Loresca. Ayan, siya po ang ating winner for today para sa Sulit TV Box. At ang kanyang kasagutan ay nangyari na nanggaling sa ating love question of the day. Thank you and congratulations, Trina Loresca. Bukas ulit, magkarinigan po tayo mga kapatid. 12:00 ng tanghali. Nakasama nyo nga ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ito po ang programang H2H, Heart to Heart.